Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat and mega love shoutout po sa lahat ng ating mga viewers, no? Saang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay po ng reaction, opinion at point of view dito po sa mga content na sinusundan at pinapanood natin at ito nga po yung mga issue dito sa loob ng Kalingap community. Ayan, so alam niyo guys. So, bago ang lahat, no? Doon sa mga nauna nating mga reaction about sa mga sponsors na umaalis, no? May mga sponsors kasi, may mga nagsasabi kasi na sige, kayo na lang yung magpatapos ng pabahay, kayo na lang yung magpapatuloy ng mga tulong, mga ganon guys na mga issues na lumalabas, no? So ngayon nga dito sa pag-alis ng mga sponsors, itong mga strikers ang sinasabi na naging dahilan, no? So sinasabihan sila na lang yung magpatapos ng bahay. Ang sabi naman ng mga strikers, bakit kami, no? Bakit kami, diba? Naumpisahan nyo yan, tapusin nyo, diba? Wala na ba kayong budget or what? Alam nyo, hindi naman kailangan na pagdebatihan yan Kung umalis man yung mga sponsors, di pagpatuloy ni Kalingap Rab at saka ni Kuya Bal. Kasi si Joy, binibisya rin ng Kalingap. Pag natapos yung bahay ni Joy na yan, i-claim din naman yan ng Kalingap na isa sa mga pabahay nila, di ba? So, kung umalis man yung mga sponsors dyan, like for example sa grupo nila ni Canoli, sa Team A1, di ba? Patapos ni Kalingap Rab, ni Kuya Bal, para maging additional doon sa mga numbers of pabahay nila. Ganon lang yon. Diba? Kahit naman patapusin nila ni Canoli yan, at the end, i-claim din naman ng Kalingap yan na sila yung, sila nagpabahay niyan, na i-claim din naman nila yan na one of the pabahay program nila, diba? Ganun lang yon. Sabi nyo nga, hindi kawalan yung mga sponsors, diba? So, si Kuya Bal at si Kalingap para bang mapapatapos dyan, diba? Kasi kaya naman nila ni Canoli patapos yan. Diyos ko, no? Ang dami-dami na nga nilang natulungan, di ba? At saka isa pa, doon ko nalaman sa live ni Kuya ni Canoli na ito palang mga angels na to na kiniklaim din ng Kalingap na mga scholars nila ay mga sponsors ang nagbabayad ng mga tuition, boarding house, di ba? Nagbibigay ng allowance kasi daw yung binibigay ni Kalingap Rab ay mga 3 to 6K lang. Saan naabot ang 3 to 6K sa panahon ngayon? Especially dyan sa mga kurso nila ni Eden, ni Joy na nursing na sobrang napakamahal. But then, no? Sponsors na nagpifinance yan. Same na din sa kanila ni Carla, nila ni Beyonce, sa iba pang mga angels dyan. No, mantakin mo sila ni Canoli, tumutulong yan kay Joy, pero pati sila ni mga Dara, sila ni mga Eden yon, nagbibigay sila ng pang tuition, pang allowance. Pero, kiniklaim yan ng Kalingap na scholars nila, di ba? Scholars nila. Tapos, pag nagkaroon ng issue sa mga sponsors, kung saan sila yung may pinakamalaking contribution diyan, no, at ibibigay sa Kalingap ang credit, ay pag umalis sila, sabihin hindi sila kawalan, di ba? As if naman, walang naitulong. At saka ang tanong, sino ba ang nagbe-benefits, no? Kalingap, ang mga angels, ang mga beneficiaries, di ba? Nabago yung buhay ng mga angels sa beneficiaries gamit lang ang pangalan ng Kalingap, pero sa totoo, sponsors ang naglalabas ng kaperahan diyan, di ba? Sponsors ang namumuhunan ang tubo na pupunta doon na sa Kalingap, di ba? Napupunta kay Kalingap Rab. Real talk, di ba? So ngayon, baribagong issue na naman. Tungkol na naman ito sa kolektor. Kung ikaw daw ay totoong sponsor, dapat daw hindi ka nangongolekta. Anong klaseng mindset meron kayo? Mga nakalimutan nyo na yung mga sponsorship dyan sa bawat love team at sa mga angels nyo ay meron pong mga team, no? Gamit po ang grupo, ang pangalan ng grupo pag sila po ay nagbibigay. Sa isang grupo, minsan, na pag-uusapan yan, ay meron tayong tutulungan. No? Oras na po ng bayaran ng tuition ni Joy, tuition ni Eden. So, kailangan po natin na magbigay. Ngayon, na pag-uusapan yan dyan, kung sino po yung magbigay, ibigay po kung sino yung taong pinagkakatiwalaan ninyo. Kasi mahirap naman po magpadala individual. Okay, magpadala ako ng 5,000 kay Kalingap Rab. Si ano yun magpadala. Pero minsan kasi, dito sa ibang bansa,
no? Kung magkakasama lang naman kayo sa grupo, or minsan may tendency na, ay sige, isama mo na ako dyan, tapos sa'yo na lang ako magpadala bank to bank. Okay? So, minsan na pag-uusapan yan sa grupo na iisang tao lang yung magpadala para isang bagsakan, isang bigayan lang. No? Pero yung tao na nangungulekta, like for example kay Ka Noli, si Ka Noli, no? Like sa iba pang mga grupo dyan, no? Sila yung nangungulekta, pero nagbibigay din po sila, they are one of the sponsors. So, ano po ang big deal dyan kung nangungulekta? Kasi nga, grupo nila yan eh. Di ba, grupo nila yan, bago po sila magbigay, napag-uusapan po nila yan, magbigay tayo ng 10,000. O, kung sino yung mag-pledge, no? O, sige, 5,000 sa akin 2,000. Sige, ibigay na lang lahat kay Kanoli. Si Kanoli na lang magbigay doon, bagsakan, isang bagsak. Ganon po yon. So, ano ang issue sa kolektor? At saka hindi kayo nahihiya, no? Hindi kayo nahihiya dyan sa loob ng Kalingap. Sino ba ang nagbe-benefit sa mga pera na kinokoleksyon? Di ba? Beneficiary ninyo? Sila itong mga grupo na nag-aambag-ambagan, nagsasayang ng oras, effort, suporta at pagmamahal para magbigay doon sa beneficiary nyo na ang credits na pupunta dito. Mantakin nyo yan, pinapakilala ng Kalingap na scholars nila. Marami silang scholars, marami silang pabahay, di ba? Pero sa sponsors po yan ang galing. Saan ang galing yan? Sa ambag-ambagan ng mga sponsors. Di ba? Natural lang sa isang grupo minsan na napag-uusapan kung sino po yung available sa inyo, sino po yung pwedeng humawak ng pera, sino po yung pwedeng mangolekta para isahan na lang yung padala natin. Tapos ngayon gawin yung big deal yung pagkukoleksyon. Tapos sabihin nyo, kolektor, yung taong nagpapadala, kolektor. Buti sana kung wala siyang ambag. Dito sa team ni Ka Noli, dito sa team ng like for example, itong Team USA and Friends, sa dati sponsors ng Jomcar yan. So, dahil may grupo sila, ipinagkatiwala nila kay Yang Mi yung pera nila. Si Yang Mi yung magpapadala. So, hindi po masasabi na kolektor si Yang Mi dyan. May bigay din naman siya. Diba? Kahit pasabihin mo walang bigay, siya yung pinagkatiwalaan na magpadala ng pera, siya yung maghawak ng pera. Hindi po kolektor ang tawag doon. Ngayon, dahil wala na kayong pakinabang dito sa mga sponsors na to, nagamit nyo na sila, napakinabangan nyo na sila, yumaman na yung mga taong tinulungan nila dyan, tapos ngayon sabihin nyo, kolektor na. Pero dati, nung nandyan pa sila, at ang lalaki ng mga kaperahan na pinamimigay nila dyan, hindi nyo sila sasabihan na kolektor. Di ba? Walang nagsasabi na kolektor. Ngayon, lumabas na sila dyan, wala na sila dyan. Ngayon, sinabihan nyo kolektor. Dyan pa lang, pinapakita nyo how ungrateful kind of community. Pinapakita nyo lang dyan na wala kayong mga utang na loob. Pinapakita nyo lang dyan na wala kayong mga tawag dito, hindi kayo marunong magpasalamat. Pinapakita nyo lang na mga users kayo kasi kung meron kayong pakinabang, di ba? Puri-puri nyo. Pero pag wala na kayong pakinabang, basura na lang yung tingin nyo sa kanila, gawan nyo pa ng kwento. Di ba? Dati ganun pa din naman yan Nung nandyan pa sila ni Kanoli sa John Joy, kay Joy, yung mga Team USA kay Jomcar, sa Jomcar, yun din naman yung way ng pagbibigay nila. May isang taong pinagkakatiwalaan nila na sila yung magpadala ng tulong nila. Ba't dati hindi yun i-issuehan ng kolektor-kolektor? Tapos ngayon dahil umalis sila, i-issuehan nyo ng kolektor-kolektor. Ang sasama na ugali nyo, no? Mga, kayo, mga manggagamit kayo, no? Yung, kung may pakinabang kayo, di ba? Okay kayo, pero pag wala nang pakinabang, gawan nyo ng kwento. Ang papangit na ugali nyo. At saka hindi nyo may iniisip, may collection man yan, may collector man yan. Bakit sino nakikinabang? Di ba mga beneficiary nyo? Na supposed to be, yung kita sa vlog nyo, sana yung tinutulong. Kaya nga sila binablog, di ba? Kasi tinutulungan sila. Yan yung ano dyan eh. Yan yung pinapalabas nyo dyan eh. Kaya sila binablog kasi tinutulungan sila. Pero binablog sila, galing sa sponsor ang pera, pero ang kita dun sa vlog, saan napupunta? Di ba? Ganon yun. Tapos sabihin nyo, kolektor, di ba? Mapakolektor man yan, sponsor pa rin yan, di ba?
sa mga grupo diyan pag nagbigay sila, di ba? Ito po 50,000 galing ito sa Team A1. Team A1 USA, mga ganon. Ito po 10,000 galing ito sa Team USA and Friends. Diba? So, ibig sabihin, pag grupo po, ibig sabihin yan, ambag-ambag po nila yan, nag-pledge po sila sa isang grupo. Ngayon, ang pera nila, isahan, no? Binigay doon sa taong pinagkatiwalaan para siya yung magpadala. So, yung taong tumatanggap ng mga pledges nila, yes, siya yung nangungulik, di ba? Pero yung sabihin na kung ikaw yung sponsor, dapat hindi ka nangungulekta. Anong gusto niyong gawin? Individual? Alam niyo ba na ang mahal ng remittance ngayon? Di ba? Like for me, kung magbigay ako 2,000, pwede kong sabihin kay Ate Malu, sige, isama ako 2,000 dyan, i-bank transfer ko na lang. O, di ba mas madali sa amin yon? Kaysa naman magpadala ako magpadala ako doon kay Kalinga Prab o kay Kuya Bal, individual. O. Paano ko masabi na Team A1? Like for example, sa Team A1 ako, paano ko masabi na galing sa Team A1 yun kung ako lang may isa nagpadala doon kay Kuya Bal? 'Di ba? Dahil grupo namin yung Team A1, doon ko ibibigay yung contribution ko sa grupo namin. May isang tao po na tatanggap doon tapos magpapadala doon sa Kalingap gamit po ang grupo ng A1. Ganon. Ang utak ninyo utak manggagamit. 'Di ba? Na may pakinabang, okay kayo. Pag walang pakinabang, basura na yung tingin nyo, 'di ba? Ang pangit, 'di ba? Mga ganyang klaseng ugali. Hindi dapat po yan tinutulungan. 'Di ba? Hindi dapat tinutulungan kasi napaka-ungrateful, 'di ba? Mabango ka lang sa kanila kung may pakinabang ka, pero kung wala na, basura na yung tingin nila sa'yo, gagawan ka pa ng kwento. Oh my God! Diba? So, ayan guys, nakakagigil. Nakakagigil yung mga ganyan guys na imbis na magpasalamat, gagawan ka pa ng kwento na kung ano-ano para mapasama ka. As if hindi nyo sila napakinabangan. As if hindi nyo napakinabangan yung mga sponsor dyan. Baliktarin nyo man yung mundo, magserko-serko man kayo dyan. Hindi nyo mababago ang kwento na yung mga sponsor ang nakatulong dyan. Yung mga sponsor ang malaking naging contribution sa community ninyo. At sino bang nakinabang? Yang mga beneficiary nyo na kiniklaim nyo na mga scholars nyo at yung mga pabahay na kiniklaim nyo na pabahay ng Kalingap, pero sa totoo lang, kung walang sponsor, hindi naman mangyayari yan. Sabihin natin mangyayari. Kung talagang lahat ng kita nila dyan, tinutulong nila bilang charity, hindi sila makapagpundar ng mga ganyang klaseng mga tawag dito, mga asset, no? Ay goodness, wag kayong ganyan guys, no? Diyan sa mga medyo malawak ang isip, ipaintindi nyo guys, no? Pasalamatan yung mga sponsor, hindi yung gawan nyo pa ng kwento. Oh my God, dapat nung una pa lang sinabi nyo yan, wala pong kolektor. Hindi sana walang mga grupo-grupo na nagbigay dyan. Ngayon may kolektor issue na kayo kasi wala na kayong pakinabang sa mga sponsor. My goodness. So sad. So maraming salamat po guys. Until next reaction natin. And pag may time ako, magla-live po ako. Thank you so much and God bless. Bye-bye.